dishwashing paste. Heavy Duty Limpio Kada Pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM sa inyong mga radyo. Muli, ang makasama natin sa palatuntunang ito ang kapatid na Danny, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang radyoman Edgar Dagumo, of course, with the whole staff ng RMN Dipolog. Ating paggalang sa kanilang lahat, no? Hindi na lang natin papangalanan. Okay? At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio at sa nanood sa live streaming ng RMN Dipolog, okay? Aking paggalang sa inyong lahat, no? Mga Katoliko at hindi Katoliko. Hindi mawala ang aking paggalang sa inyong lahat. Okay? Of course, hindi natin dapat kakalimutan ng ating spiritual na ama, ang ating obispo sa Diocese of Dipolog, kasama ang buong mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Ating paggalang sa kanilang lahat. Kagaya, no? At ang ating parochial vicar, Reverend Father Rui Salvo, at ang ating Bible Apostolate Director, Reverend Father Ramil Curong, sa buong mga kaparian, no? Sa Diocese of Dipolog. Isama na rin natin buong mga kaparian, no? International man o national. Okay. Ating Universal Pastor, ang ating Pope, no? Ating paggalang sa kanilang lahat. Okay? At ang ating Mayor, Governor, lahat-lahat, no? Hindi ko na lang iisahin pa. Okay? Isa-isahin pa. Okay? Okay, merong mga nag-shout out dito. Okay? Sa monitor, nakita ko Wilson, Tuyoto, buhat. Okay? Anisha Ronquillo Montilarok, Jose Christopher Van, Melvin Pratulay. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Okay, salamat sa inyong pagpadamdam sa ating programa. Okay, ang ating tatalakayan ngayon, mga kapatid at mga magulang, itong tungkol sa ano ba talaga ang Christianity, no? Ano ba ang Kristyanismo? Ang iba humiwalay sa pananampalatayang Katoliko dahil ang pananaw nila sa pananampalatayang Katoliko ay hindi na Kristyanismo. Okay, hindi na Kristyanismo. Yung iba, ang Kristyanismo daw ay yung mga gawaing
katulad sa mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nag-observe pa na bilang isang mananampalatayang Hudyo. Okay. At huwag kalimutan na dalawang view ito sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, no? Yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na naayon sa Jewish religion, at meron ding mga ginawa ang ating Panginoong Jesucristo na kakaiba kung ating ikumpara sa yung mga Jewish practice niya, no? At ang patunay natin nito ay yung nangangaral siya. Makita natin sa gospel na ang kaniyang mga ipinangaral, masabi natin kakaiba kung ikumpara sa mga naunang nalalaman sa paniniwala ay yung Judaismo, mga kapatid at mga magulang, no? Hindi welcome ang mga itinuturo ng Panginoong Jesucristo noon, no? Kung basahin natin ang Biblia, kung mangangaral ang ating Panginoong Jesucristo, hindi katanggap-tanggap ang kaniyang mga ipinangaral. Yung mga Hudyo pa nga na nandoon sa templo, babatuin pa siya. Babatuin pa siya. Gustong batuin siya dahil hindi nila tanggap ang mga ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Liban na lang kung mangangaral siya sa kanyang mga disipulo, no? Yung mga disipulo niya tanggap ang kaniyang mga ipinangaral. Pero yung mga nandun sa templo nang nangangaral siya, usually kung basahin natin ng Biblia sa araw ng Sabat ng mga Hudyo, makikita natin na parang hindi nila katanggap-tanggap. Isang halimbawa nito yung nangangaral siya na pwede nang kainin ang lahat. Pwede nang kainin ang lahat. Okay? Mababasa natin ito sa aklat na ina-attribute kay San Marcos sa kapitulo 7, no, mga kapatid at mga magulang. Natatandaan ninyo kung nagbasa kayo ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo nangangaral na pwede nang kainin ang lahat. Pwede nang kainin ang lahat. Ang ibig nating sabihin, ang background kasi nito sa matandang covenant o sa old covenant ay yung tinatawag nating religion na shadow. Pag sinabi nating shadow, yung unang paniniwala na kung ating babasahin ang Biblia, hindi pa iyon. Tinawag ito ang biblical terminology nito, yung shadow religion. Yung binanggit ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Kolosa sa kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17, no? Na may sinasabi siya na mga covenant o mga sa Bisaya pakasabutan. Okay. May mga practices na tinatawag natin mga ceremonial observance ng mga Hudyo na ayon kay San Pablo tinapos na ng Panginoong Jesucristo, no, sa kanyang kamatayan sa krus. Yung mga batas ng matandang tipan na ang kanyang natura ay ceremonial, no? Kagaya yung kosher law, halimbawa, yung may hindi kakainin dahil iisipin itong karubaldumal o marumi, no? Yung halimbawa yung baboy, at iba pa na yung mababasa natin sa aklat ng Levitico. Okay, may agreement kasi ang Diyos sa Old Testament na ang kaniyang natura ay yung mga ceremonial practices, yung mga alituntunin na para sa kanila lang, oh? Wala tayong
Hindi tayo kabilang mga Kristiyano. No? Okay, nang si Kristo nangangaral sa gospel na pwede nang kainin lahat, may mga Hudyo ang nagagalit sa kanya. No? Basahin ninyo ang aklat ni Marcos, Kapitulo 7. At bakit nagalit sila? Dahil yung nalaman nila sa matandang tipan, yung covenant kasi nila noon, yung pagkain ng baboy at ano pa yung nasa Levitico na ipinagbabawal kakainin at iisiping karubal-dumal o madumi. Okay. So, nagalit sila sa Panginoong Jesucristo dahil kakaiba ang itinuro niya. Sa nalaman nila, kung ikumpara sa nalaman nila, hindi pwedeng kainin yung baboy. Yung mga inisip na madumi, karumal-dumal. Kaya nga, ang response ng ating Panginoong Jesucristo ang rumi daw sa atin, hindi yung pagkain na ipasok sa ating bibig. Yung makarumi daw sa atin, yung mga ugali natin na galing sa loob. Ibig sabihin yung mga masamang ugali ang itinutukoy niyang makapadumi sa atin. Hindi na yung pagkain na ipasok natin sa ating bibig. Yon. Bakit ba ganon? Ibig ba sabihin nito na yung pagparito ng Panginoong Jesucristo, giniba niya ang batas ni Moises? Baka yun ang iisipin ng iba. No? Kung yun ang iniisip ninyo, nagkakamali kayo. Hindi na parito ang ating Panginoong Jesucristo upang gibain yung batas ni Moises o yung Old Covenant. Yung Old Covenant, kailangang matutupad ito. Pero hindi ito ibig sabihin na hindi matapos ang Old Covenant. Tandaan ninyo ito. Sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 17, ano ang sabi? Hindi na parito ang ating Panginoong Jesucristo upang gibain ang matandang tipan o Old Covenant. Kailangang matutupad ito sa kaniyang termino. Saan ba mababasa natin sa Biblia na ang Old Covenant, tutuparin ito, pero hindi ito nangangahulugang ipagpatuloy ito magpakailanman o walang ending ito. May ending ang Old Covenant. Dahil kung walang ending ang Old Covenant, paano natin masabing dapat sundin natin ang New Covenant? Bakit may New Covenant kung hindi tapusin yung Old Covenant? Yun ang pag-iisipan natin mga kapatid at mga magulang, especially sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, mga Sabadista. No? Yun kasi ang gagamitin nilang pang kontra sa ating mga Katoliko, yung Mateo 5:17 na yung issue tungkol sa Sabbath observance na sa Catholic interpretation, yung moral obligation natin sa Sabbath, inilipat natin sa araw ng resurrection ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating day of worship ngayon, Sunday na. Sa isip ng mga kapatid na Sabadista, ito ay violation daw. Dahil inisip nila na ang Sabat, hindi ito pwedeng ilipat ang solemnity nito sa ibang araw. Always 7th day of the week. Kaya nga, Saturday pa rin ang kanilang day of worship. Pero sa Catholic interpretation, hindi ganon. Dahil ang Sabat ay may dalawang elemento. Dalawang elemento. Ano ba ang dalawang elemento ng Sabat? Una, yung moral element o moral essence. At yung ikalawa, ceremonial essence ng Sabat. Batay kasi sa mga kapatid na Seventh-day Adventist, yung Sabat moral lang, moral essence lang. Ang nasa isip nila kapag Sabat, yung obligation natin sa pagsamba, siyempre moral yung pagsamba, di ba? At parang iniisa nila yung pagpipili sa kung anong araw ito gaganapin. Ibig sabihin, halimbawa, yung first day of work, pagpipili sa unang araw sa trabaho, nasa isip nila ay ito ay moral din.
which is hindi ganon, no? Kaya nagkakamali sila dahil iniisa nila, parang ginawang isa lang nila ang elemento o esensya ng Sabat. Now, batay sa unawang Katoliko, hindi po iisa lang ang elemento o essence ng Sabat. Dalawa po ito. Moral na hindi pwedeng i-abolish, kailangang ipagpatuloy. At yung ceremonial, ito lang ang pwedeng mabago. Ito lang ang pwedeng mabago. At pinahiwatig sa aklat ng Hebrews sa Kapitulo 7, versikulo 12, na meron talagang mababago. Di ba? Yung sinabi sa Hebrews 7:12, kung papalitan na ang kaparian, papalitan din ang batas. Ano pong ibig sabihin nito? Papalitan ng batas. Ibig ba sabihin yung mga moral law, papalitan, i-abolish at gagawa ng bago? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi po aral Katoliko din yan. No? Ang mga moral laws, moral essence of the law, hindi po ito baguhin, hindi po ito ay i-abolish. Halimbawa, yung Ten Commandments. Kaya nga, kung magbasa kayo ng Ten Commandments, itinuro pa rin ng Roman Catholic Church ang Ten Commandments. Basahin niyo ang Catechism. Basahin niyo ang Catechism. Pero, ang unawang Kristiyano sa Ten Commandments kakaiba sa unawang Judaismo. Mga kapatid at mga magulang, no? Itong Sabat dalawang elemento. Na yung isang elemento pwedeng mabago yung kung anong araw ito gaganapin. You know? Dahil sa utos ng Sabat hindi po sinabi sa moral law, sa batas ng 10 utos, no? Hindi po sinabi na kailangan kung magtrabaho tayo, magsimula tayo sa first day of the week. Na kailangang always first day of the week ang ating unang araw sa trabaho. Hindi po sinabi sa batas, no, ng moral law, no? Sinabi ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, magtrabaho kayo sa 6 na araw. At sa ikapito nito, ito na ang Sabat. Ibig sabihin, ang day of worship. Okay. 6 days works. At ang 7th day, ito ang araw ng pagsamba. Tinawag itong Sabat. Dapat tandaan ito. Pero hindi sinabi ng Diyos na magsimula kayo palagi sa unang araw ng simana. Ibig sabihin, yung first day of the week na Sunday. Now, kung bakit Saturday ang Sabat ng mga Hudyo dahil ang unang araw sa trabaho nila, yung first day of the week natin na Sunday. At hindi tayo tutol na talagang Saturday ang Sabat ng mga Hudyo. At naabutan pa ito ng Panginoong Hesukristo dahil ang Old Covenant kasi, ang Judaism kasi, kailangang matupad ito sa kanyang termino. Pero hindi ibig sabihin na magpapatuloy ang Judaism. Dahil tinapos ito ni Kristo sa krus. Anong sabi ni San Pablo? Natapos na. Sa Bisaya. Okay. Meaning, tinapos na ang Old Covenant. At yung mga ginawa ni Kristo, nagawa na niya, ibig sabihin, natapos na niyang ginawa ang kaniyang parte bilang anak ng Diyos. Bilang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang personal presence, nandoon na, no? Nandoon na sa langit. Ang Holy Spirit na lang yung naparito, no, sa simbahan, iglesia niya na nananatili sa paggabay para hindi ito magkakamali sa mga aral. Okay. So, ganun, no? Na ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya giniba ang batas ni Moises, pero may hangganan ito.
dahil may new covenant ng dapat nating simulan. At sa new covenant, dito na natin malalaman yung mga changes, yung mga pagbabago, yung mga pwedeng baguhin at dapat mabago dahil batay sa aral na sinabi ni Apostol Pablo, yung mga Jewish practice shadow. Katulad sa yung entrance sa kingdom. Ano ba ang dapat nating gawin kung gusto tayong magpasakop sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ? Dapat magpatuli tayo. Yung circumcision. Yon ang entrance sa Old Covenant Kingdom. Pero batay ni Apostol Pablo sa New Covenant, ang entrance pinahiwatig niya hindi na yung circumcision. Dahil ang sabi niya, kung basahin ninyo ang King James Version sa Colossians chapter 2 verse 11 at 12, anong sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, ang circumcision of Christ, baptism. Kaya nga sa Christianity, sa New Covenant, hindi na circumcision ang ating initiation. Di ba? Ano ang entrance natin? Baptism na. Yun ang kaibahan. Unawain ba itong paglabag sa utos ng Diyos? Hindi. Unawain itong pag-fulfill. Ano bang ibig sabihin ng pag-fulfill? Pagtupad. Kaya nga, doon nagkakamali ang mga kapatid nating Sabadista o Seventh-day Adventist. Dahil yung pagbago natin sa kung anong araw natin na gawin yung moral obligation natin sa Sabat, binago natin ito sa Sunday, first day of the week. First day of the week. Pero kung ibasin natin sa cycle, yung sa utos ng Diyos moral, 6 days works, 7th day ang day of worship, 7th day pa din. Ito ang hindi matanggap ng mga Seventh-day Adventist. Hindi nila pwedeng tawaging 7th day din ang Sunday. Bakit hindi nila pwedeng tawaging 7th day ang Sunday? Dahil nakapokus kasi sila na kapag first day of work ang ating pag-uusapan, always Sunday ito. Nasa isip kasi nila, hindi pwedeng baguhin ng first day of work. Always Sunday o first day of the week ang unang araw sa trabaho. So, kung ganun ang tama, tama sila na hindi pwedeng baguhin ang 7th day. Always Saturday. Dahil ang 7th day kapag Sunday ang first day of work, talagang Saturday ang 7th day. Pero hindi yan moral law, yung pagpipili sa kung anong unang araw tayo magtatrabaho. Hindi yan moral law. Ceremonial essence of the law ang pagpipili sa kung anong unang araw tayo magsimula sa pagtatrabaho sa isang week. Basahin ninyo ang Ten Commandments kung sinabi ba ng Diyos na ang first day of work, palagi itong nakatuon sa first day of the week na Sunday. Sinabi ba niya na hindi pwedeng ilipat ang first day of work? Sinabi ba niya na hindi pwedeng ilipat ang first day of work? Hindi niya sinabi dahil tama ang aral Katoliko na ceremonial essence of the law ang pagpipili sa kung anong unang araw tayo magsimula sa pagtrabaho. So dahil ceremonial ang pagpipili sa first day of work, ceremonial din ang pagpatama kung sa anong araw ito tumama, yung 7th day. So kuha ninyo. Kaya nga kung babasahin niyo ang Catechism 1166, sa mga debate na napansin ko na yung mga Adventist debaters, ipang-quote nila yung mga sinabi natin sa mga librong Katoliko, kagaya ng Catechism, pero hindi nila ilatag ang buong konteksto. Halimbawa, ang pari magsasabi na ipangilin ang Sabat. Ang interpretation nila kapag magsasabi ang pare na ipangilid ng Sabat, yung Saturday pa rin. Saturday pa rin. Hindi nila basahin yung sinabi din sa Catechism na ang fulfillment ng Sabat sa New Covenant, Lord's Day, Sunday.
yung araw ng resurrection. Dahil yung pamamahinga kasi sa hula ng Panginoong Jesucristo, pinahiwatig niyang yung araw ng resurrection. Ibig sabihin Sunday. Sa Psalm 132 verse 8, yung sinabi, arise, O Lord, into thy rest. Ano ba yung arise? Ang ibig sabihin nito, yung resurrection of Jesus Christ. At pinahiwatig na yung araw ng resurrection niya, tinawag na pamamahinga. Pamamahinga. Kaya nga, kung bakit nalipat ang solemnity ng Sabat sa Sunday, dahil Sunday ang pinili ng Panginoong Jesucristo na mabuhay siya muli. Na wala na akong oras na ibigay pa sa inyo ang marathon nating pagbigay explanation nito, no? Ang dami ko pang gustong sabihin tungkol ito, mga kapatid. Ang gusto lang nating ihayag sa ngayon, no, sa segment na ito, sa palatuntunan natin, na yung New Covenant, huwag niyong isama o tingnan sa Jewish na interpretation, no? Ang daming mga pagbabago na unawain nating pagtupad. Of course, meron ding hindi dapat tanggapin na pagbabago. Yung mga gusto ng mga political leaders, for example, yung mga emperors na hindi nila tuparin yung moral law ng Diyos. Dahil paganismo ang gusto nila. Sila ang actually ang tinamaan sa hula ng Daniel 7:25 na ginagamit ng mga Adventist brothers natin. So out of context lang ang paggagamit. So tandaan ito, yung mga pagbabago na ang essence ng mga pagbabago ay ceremonial, pagtupad ito sa hula. Pero yung mga binago ng mga emperor na pagano, kahit na yung moral, bagbabaguhin nila. Halimbawa, yung ang Diyos, sa Diyos lang tayo sasamba. Iniba nila. Gusto nila na sa emperador tayo sumamba. Yun ang halimbawa na pagbabago, no, na ginawa ng mga political leaders na hindi nila gustong tuparin yung 10 utos. Dahil sila daw ang Diyos, yung emperor. Wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN.